Nawi sa madugong enkwentro sa pagitan ng mga hold-upper at kapulisan ang isang hold-upping incident sa Dolores, Ciudad San Fernando. Ang isa sa mga sospek napag-alamang isang aktibong pulis na nakabase sa Camp Crame. Magbabalita si Isa Roque. Patay ang tatlong lalaki sa isang hold-up shootout sa Santo Tomas, Pampanga nitong Martes ng madaling araw. Kinumpirma ni Pampanga PPO Provincial Director Police Colonel Jean Fajardo na aktibong pulis ng Crame ang isa sa mga suspect. Ayon kay Fajardo, tubong Florida Blanca ang suspect na pulis na si Staff Sergeant Wilson Castro at taga-Taguig naman daw ang dalawa pang nasawi na sina Segundino Eliazo at Eduardo Caluag. Base sa panayam sa biktima, isang 48 anyos na lalaki, pasado alas 2 ng umaga nang lapitan ng kanyang sasakyan ng tatlong lalaki. Tinutukan daw siya ng baril at ninakaw ang bag at wallet na may lamang 10,000 pesos. Agad naman daw pumunta ang biktima sa kapulisan ng San Fernando para i-report ang krimen. Sinama po siya, nagpaikot-ikot para maituro po kasi na-identify po niya yung humolda po sa kanya, pati yung sinasakyan na black na sedan. So immediately po yung hepe po ng San Fernando ay nagpa-flash alarm po doon po sa subject vehicle na black na sedan. So immediately lahat po ng station nakatanggap ng tawag, yung mga mobile po ng San Fernando ay siyang nag-ikot. Nang namataan ng kapulisan ng sasakyan ng mga suspect sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital, tinigin nila ito at sinubukang kausapin. Ngunit naglabas ng baril ang mga suspect at tinutukan ng mga pulis. Tinutukan yung pulis natin. So napaatras sila ngayon, humarukot. In fact, yung isang pulis natin na operatiba, muntik pang masagasaan, nakaiwas lang. Kaya ang ginawa nila, pinutukan na yung mga gulong ng sasakyan, pero in spite of that, nakaalpas pa rin. Mabilis pa rin, kaya ang ginawa nila, humingi uli ng responde. Yun yung ginawa na nagpaikot-ikot doon hanggang sa nasundan nila, hanggang nagkabuntutan na nga dito sa may bandang Moras po, sa Santo Tomas na. Hinabol ng kapulisan ng sasakyan ng mga suspect hanggang sa masiraan sila sa Moras de la Paz, Santo Tomas. Nagtangkang tumakas sina Castro at Caluag at dito na sila nakipagbarilan sa mga pulis at nasawi. Natagpuan namang patay si Eliazo sa loob ng sasakyan. Ayon sa biktima, maaaring sasabungan pa lamang daw binantayan na siya ng mga suspect at saka naman sinundan pa uwi. More or less, nung nakita ko sa picture, medyo parang nakita ko na sila doon. Kala nila may makukuha ng walang sagit. Ganun siguro ang intention nila. Malaki daw ang pasasalamat ng biktima dahil sa mabilisang pag-aksyon ng kapulisan ng Ciudad San Fernando. Naibalik din sa kanya ang ninakaw na bag at 10,000 pesos. Dagdag naman ni Police Lieutenant Colonel Paul Gamido, hepe ng City of San Fernando Police Station, nagpapasalamat sila sa isang tricycle driver na nakita at tinuro sa mga pulis ang dinaanan ng mga suspect. Nung inireport sa amin nung concerned citizen na yun, we follow kung saan man yung tinuturo nila at doon nga namin naabutan dahil na-corner na namin sila doon Sa harapan ng Moras de la Paz Elementary School, doon namin sila na-corner at nung makitang approaching yung mga pulis natin, lumaban na sila. Patuloy daw ang investigasyon ng kapulisan ng Pampanga at tinitignan din daw nila kung konektado ang mga nasawing suspect sa mga lumipas na hold-up at carnapping accidents dito sa lalawigan. Base sa kanilang naunang investigasyon, mayroon ng 4 na warrant of arrest for carnapping si Staff Sergeant Castro. Pinaghihinalaan ng kapulisan na may isang malaking grupo ng hold-uppers at carnappers na nag-ooperate hanggang dito sa gitnang Luzon. Isa Roque, CLTV 36 News.